Alam niyo po, pag pakikinggan niyo yung sermon mo, parang, ako ba yan? Kapag ka nakita mo yung mukha mo, ba't ang pangit? Laging ganun eh. No, ba't ang pangit? Hindi kayo nasisiyan sa itsura niyo kahit kailan eh. Lalo ni si Pastor Jomar, pag kumanta, sabi niya, ay boy, ayoko, na-stress akong pakinggan yung boses ko. Ano, gusto mo, kami na na-stress. Makinig ka. Kung ano yung pagkain mo, patikim mo, dapat tikman mo rin. Kumbaga, tikman mo yung sarili mong medisina, taste of your own medicine, nagaganyanan kami. Ay, kumbaga, ang service kasi, parang kapag naibigay mo na yung salita ng Diyos, bahala na si Lord. Hindi mo na iniisip yung ano. May kwento po ako sa inyo, no? Wala na, change topic na tayo. Tingnan natin kung babalik mamaya. Alam niyo po, ang isa pong tao na nakakita na ng kapangitan ng isang tao, yung talagang nakakita na ng kapangitan ng kahit ng pinakamagandang tao, yung tao nag-i-edit ng movie. Kasi bawat pray, para bang may nakagano, may nakaganya, mayroong duling, mayroong nakangiwi, ganon. May isa-isa talaga yan eh, na makikita mo yung kapangitan ng isang tao, kahit na anong ganda niya, makikita. Halimbawa, isang frame nakagano, mami, isang frame nakaganyan. Na-broadcast na to. Ano eh, kumbaga, pero mabuti nilang mga kapatid ito, ang buhay ng tao hindi nakasteady lang. Nagpapatuloy ka, kaya maganda ka sa Panginoon eh. Eh si Satanas, nakatingin siya ron, tingnan mo yung isang picture mo, wala kang mukha, laglag pa yung pole stick mo. Isasabihin talaga ng diablo sa iyo yan eh. Yung isang gano'n na, teka muna, hindi pa naman tapos yung eksena eh. Itong si Satanas mapanghusga eh. Di ba? Yung pag ganun-ganun ng isang tao, kasi nag-i-edit po ako eh. Nakikita ko yung ngiwi, ganyan, maya-maya, nalaglag na yung ano, kaya yung, minsan malaki masyado butas ng ilong, ganun. Pero ito mga kapatid eh, ang tinitingnan ng Panginoon dito, ang makatatagal hanggang wakas. Yung ending ang tinitingnan niya, panunuorin niya lahat yan eh. Hindi yung isang instant lang na duling ka ron o kaya nalaglag ka o ano ganyan. Hindi siya nakabase ron. Nakabase siya ron sa yung buo at yung pangwakas. Kaya nga ano po eh, ulitin ko po, si Satanas nakatingin siya ron sa yung time na mali ka. Nakatingin siya ron sa time na pangit ka. O yan, may ebidensya nga. Pero alam niyo, tinitingnan ng Panginoon yung huli. Kasi ang buhay natin, eksena yan eh. Hindi lang isang shot yan, kundi buo yan. Ano lang kanta yan? Buong isip. Sige, mag-worship muna tayo. Buong lakas iaalay sa iyo. Aming hiling at ang tinig magpupuri ng ngalan mo. Diyos buhay ay alay ko, at kalugod sa iyo, walang magagawa kung hiwalay sa iyo. Ang mithiin ng aming puso, manatilig sa kalooban mo, O Jesus, O Jesus, sa bahid ng ngalan mo. Ay sige, tuloy ko po ito.
Para mas maganda yung anointing ngayong hapon, ano? Ang unang sinabi ni Lord kay Abraham, sabi niya, kung susundin mo ko, I will make you rich. Bakit? Kasi yung present na pangangailangan ng tao noon ang tinutugunan ng Panginoon. Si Abraham kasi noon, nasusunod ang gusto niya lahat eh. Wala siyang desire na hindi niya nakukuha. Actually, niisip pa lang niya, binibigay na ni Lord eh. Pero ngayon, dahilan sa kasalanan, ang sabi ng Panginoon, yung kakainin mo ngayon, dahil sa ginawa mo yan, yung kakainin mo, paghihirapan mo. Tutulo na ang pawis mo. Hindi alam ni Abraham ang mahirapan, ni Adan ang mahirapan. Wala siyang idea sa hirap. Kasi dinisign siya ng Diyos na may yaya. Dinisign siya ng Diyos na may kaibigan. Dinisign siya ng Diyos na may kakwentuhan. Wala pa si Eva, ha? May relasyon na sila ng Diyos nun. Nakalagay sa Bible, bumababa ang Diyos. Sino? Ang tao. Sabi niya, what is man? Nakalagay sa Bible niya na ganun mo na lang siya pinahalagaan. Iwanan mo yung trono mo. Makikipagkwentuhan ka. Anong pag-uusapan niyo? TikTok. Current events. Alam niyo, ewan ko ba naman sa Diyos na mataas siya eh. Mataas ang Panginoon. Tapos makikipagkwentuhan ka sa isang tao na bakit hindi na lang siya ang sabihin mo na tingnan mo, ganda ng ginawa ko. Hindi, bababa siya ron sa level ng tao na hindi yung masatisfy ako. Kasi ano makakasatisfy sa akin kung ako ang Diyos? Pero nung bumababa siya ron sa Garden ng Eden, sabi doon sa lamig, yung ano bang tamang term dito na yung sa time ng malamig yung oras, bababa ang Diyos doon sa Garden ng Eden. In the cool of the day, parang ganun eh. Bababa ako at makikipagkwentuhan. Ano naman makukwento sa akin noon? Lord, may nakita ko insekto. Talaga? Ano itsura? Dalawa pakpak eh, tapos guhit-guhit dito. No, tapos ang taba-taba, laki ng tiyan. Ay, si Maya yun. Ano naman ang may kukwento? Ano namang interest? Merong sasabihin si Adan na maiintriga ang Diyos na hindi niya alam na ikukwento sa kanya. Hindi pa nga lang naiisip ni Adan yun, alam na ng Diyos lahat. Pero bakit siya bababa sa lilim ng yung time na malamig, yung hapon siguro yun? Makikipagkwentuhan siya sa tao. Sabi niya, what is man? Na bakit mo siya kinokoronahan? Bakit mo siya binibigyan ng importansya? Anong meron siya? Alam niyo, sa palagay ko, hindi naman yung kwentuhan kundi parang ine-entertain niya si Adan. Natapos po, parang tapos. Kumbaga parang, ano naman yung interest mo? Ang interest mo, alam mo, hindi mo naman yung kinukwento nung tao Kung hindi yung ang interest mo, yung pag-ibig mo rin sa tao. Nalala ko dati, nung mayroon akong crush, unang panahon. Anong ginawa mo? Kin-crush mo. Sabi niya, marunong ako maglaro ng chess. Uy, napansin ako. Chess? Sabi ko, hindi niya alam. Nagcha-champion ako ng chess sa school. Yung intramurals, alam niyo yan? Ano yun? Chess, hindi dama ha. Yung chess, yung may kabayo, ganyan. Sabi niya, gano'n, marunong ka ng chess? Sabi ko, konti. Kunyari lang yun, siyempre. Alam nga naman sabihin mo, eksperto ko rin. Di, yabang nito, busted ka kagad. Siyempre, magpakyut ka naman, no? Maya-maya, di naglaro kami. Alam niyo, nagpapatalo ko. Bakit? Tapos, kumbaga, parang sabi mo, may alam ka, wala ka namang alam eh. Actually, siyang walang alam. Hindi ba? Pero, kumbaga, nagpapatalo ko, 3 laro kami. Laging talo ko para kakamot-kamot pa ako. May nagturo ba sa'yo? Meron ka, siguro ang galing na nagturo sa'yo kasi natalo mo ako
Hindi naman nagsisimula pa lang ako, bakit mas marunong ka sa akin? No, may pambobola ng lalaki, di ba? Pero hindi ako interesado rin sa manalo ko. Ang interesado ako rin sa kanya. Hindi rin sa chess. At alam niyo po, bumababa si Lord dun sa Arden, kausap niya si Adan. Hindi siya interesado rin sa kwentuhan. Interesado siya saan? Kay Adan. Nilikha ng Diyos, ito nabasa ko, nilikha ng Diyos ang isda para sa tubig. Nilikha ng Diyos ang halaman. Hindi ito ha, kasi plastic lang to eh. Nilikha niya ang halaman para sa lupa. Nung nilikha niya ang tao, kinuha niya sa sarili niya. Ang tao. Kung alisin mo ang isda sa tubig, mamamatay yan. Kung alisin mo ang halaman sa lupa, mamamatay yan. Kung lalayo ka sa Panginoon, mamamatay ka. Ganun ang pagkakalikha sa atin eh, na what is man? That thou art mindful of him. Bakit nasa isip mo palagi ang tao? Alam niyo po, yun yung frustrated na pangarap ng Diyos. Hindi natuloy. Sinira nung yung kontrabida eh. Sino yun? Satanas. Parang na-frustrate ang Diyos doon na nasayang yung pangarap ko. Sira. Pero ito maganda. Ang Diyos hindi tumigil. Nahanapin ang paraan para mabalik ulit sa kanya ang tao. Alam niyo, bawat tao na napahiwalay sa Panginoon, pinanganak pa lang yan, may kulang na. May nararamdamang kulang doon sa loob na hahanapin niya sa barkada, hahanapin niya yan sa bisyo, hahanapin niya yan sa kung saan, pero hahanapin niya sa relihiyon, pero may kulang. Pero ang maganda po dito sa tao, hindi man niya alam kung ano yon, pero pag nandyan na, alam na niya. Kaya pag dumating ang anointing, alam niya, ito ang kulang. Na-frustrate ang Diyos dun eh. No, kaya nga dumating ang time, sabi niya gano'n eh, sabi nga na yun, hanggang kailan ba ako makakasama niyo? Yun, na-frustrate siya rin sa tigas ng ulo ng tao. Okay po, ay ituloy ko to. Ang unang appeal niya kay Abraham, if you will follow me, I will make you rich. Hindi ka na mamumulubi sa kakainin mo. Hindi ka na makakaramdam ng inggit doon sa pangangailangan mo. Hindi ka na makakaramdam ng para kang ano bang tawag doon, hindi ka na magbebeg ng pagkain mo. Sabi niya, yung titirahan mo, yung dadamitin mo, kahit sabi niya gano'n, yung tubig na iinumin mo. Sabi niya, yung mga taong malayo sa akin, sabi niya, magtatrabaho yan, pero butas ang bulsa. May damit sila, pero hindi nakakatanggal ng ginaw. May kulang. Pero sabi niya gano'n, if you will follow me, paparanas ko sa iyo ang royalty. Makakaramdam ka na importante ka. Makakaramdam ka na safe ka. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Andun yung pag-iingat ko sa iyo. Kung susunod ka sa akin. Kasi si Adan talagang ganun nun eh. Hindi siya nag-iisip ng kakainin niya na provided lahat. Kasi si Adan hindi dinisign ng Diyos na walang yaya. At ito po, mga kapatid, yung pangarap ng Diyos na yun na gusto kitang alagaan ulit. Gusto kong mag-alaga sa iyo ulit. Pwede nang matupad na yun. And actually, yung event na para magbalik loob ka sa Diyos na ganap ng Pasko. Wala na tayong pakialam kung December yan o ano eh.
Pero hindi nyo ba napapansin, pagdating ng Pasko, may something sa atmosphere. Kahit panahon ng gera, kahit panahon ng nasa Middle East ka, doon sa Islam, na yung mga Muslim na bansa, may something rin. Buong mundo yan. Pagdating ng Pasko, may something na nakakaiba na bakit pamilya ang hanap mo, na gusto ko pagdating ng Pasko, kasama ko ang mga mahal ko sa buhay. Na bakit pagdating ng time na ito, merong kailangan may gift giving, may regaluhan, at may ina-expect ako na merong makikare, makakaalala sa akin na magre-regalo din sa akin. Na may mga tao po na ayaw nila ang Pasko kasi ayaw nilang maramdaman itong espiritu na ito na parang may naghahanap, parang may kulang. Anong mga ginojoke ng mga tao? Pasko na, wala pang bilan. Ginojoke natin yun, pero sa totoo lang, we are longing for someone na meron tayong mahalin at may magmahal sa atin. May mga tao po ako nakakausap, taga-Rema yan. Sabi niya, ayoko ng pakiramdam Pasko, Pastor. Sabi ko, bakit? Kasi parang may kulang. Born again yan. Kulang ba si Kristo? Hindi. May something siyang nararamdaman na, sabi nga nung pong mga nakakausap ko, sabi niya, isa lang naman ang gusto ko makasama pag Pasko yung mahal ko sa buhay. Kaya pinapauwi natin ang mga workers. Kaya nga ibang mga workers, anong sinasabi nila, ito na yung, ito yung mahal ko ayoko umuwi. Sabi ko, umuwi ka. Nire-respeto yan. Nalala ko po one time, nung Second World War, merong pong magkaaway po ang Germany at ang Amerika. Pumasok sila sa bahay. Abay, magsusugutan. Magbabarilan. Nagalit yung may-ari ng bahay. Sabi niya gano'n, kung gusto niyo pumasok sa bahay ko at kung gusto niyo kumain ng handa ko, iwanan yung baril niyo sa labas. Di siyempre, takot-takot yan. Paano ko unahan na magbarilan yan? Pero alam niyo po, dahil sa spirito ng Pasko, niwan nilang lahat yan. Sige, toast tayo. Mamaya, away, nung pagkatapos nila na umalis, iwalay sila, away na naman. Pero merong ceasefire. Kahit ang gobyerno natin may ceasefire during time ng Pasko. Bakit? Kasi nga hindi nga ma-deny na merong something at ito nga po Naalala ko pa ulit-ulitin ko pong sasabihin sa inyo, nung one time, Pasko po yun, nung kakasama kami nila Kuya Bert, mga workers at ibang tao, merong tinanong si Kuya Bert noon na something na bakit kaya niya ibinigay ang kanyang anak, si Jesus, sa atin, ganun. Parang ganun po yung tanong ni Kuya Bert. At ang isang sagot po, kanya-kanyang mga sagot yan, bago kami mag-Noche Buena, meron po isang sagot na hindi ko makalimutan, sabi niya. Kaya niya ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak kasi gusto niya magkaroon ng pamilya. Sino? Si Lord, ang Diyos. Gusto niya magkaroon ng pamilya. At praise the Lord, tayo nagsabi, Lord, ampunin mo ko. Ampunin mo ko. At ang sino man tumanggap kay Jesus ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Na kay Adan lahat ng pwede niyang maibigan, may nag-aalaga, may nakabantay sa likod. At sa palagay niyo ba, hanggang doon lang sa Arden ng Eden? Ang plano niya? Hindi. Alam niyo po, minsan iniisip ko napaka wasteful. Ano ba sa Tagalog ang wasteful? Maksaya? Maksaya sa inyo. Dito sa Team A. Sayang? Tama? Alam niyo po, pasintabi po, ang tingin ko gano'n, parang napaka-aksaya ng Diyos Bakit ang dami niyang planetang ginawa? Anong plano niya rin? Palagay niyo ba, yung hardin lang ng Eden ang sinasabi ng Diyos na magpakarami kayo? Kulang ang lahat ng daliri niyo sa dami ng planeta. Every day, may nadidiscover yung planeta. Alam niyo kung gaano kalayo yung susunod na galaxy natin? Hindi po ako nagkakamali. Parang 200,000 taon bago ka makarating. Tambak ng planeta. Isa lang yan. Meron pa banda rito. Tingnan niyo.
Nakita niyo yung buwan? Ayun pa isa. Ano po sinasabi ko? Parang napaka-aksaya ng Diyos kung walang nakatira dyan. May na-discover sila na isang planeta na parang M-class daw. Inisip po na ako tuloy. Pagkatapos pahid dito naman. Yung susunod na galaxy, trillions of stars. At bawat star may planeta, mga umiikot. Walang laman. Sa palagay nyo kaya na yung sinabi ng Diyos ay magpakarami kayo dyan lang sa Hardin ng Eden? Middle East lang yung Hardin ng yung Eden? Hindi kaya ang plano niya marating natin yung mga yan? Hindi kaya. Kaya ngayon iisipin mo, ang pangarap mo, mansion lang na 5 kwarto. Di mo ngayon sa katabi mo, babaw mo men. Wag mo angkinin yung isang mansyon na 5 kwarto. Angkinin mo 5 galaxy. Nakukuha niyo mga kapatid. Isa pong satellite ang pinadala po doon sa Kalawakan. Nabasa ko ito noon nung unbeliever pa lang ako. Bulletin Today. Isang halos kalahating page. May isang satellite na pinadala sila doon sa Kalawakan, sa space. Ngayon, nung medyo nag-deviate itong satellite na to kasi yung mga sinaunang satellite nandun na sa lagpas na ng Pluto. No? So malayo na, pero itong satellite na to parang nag-deviate siya. Parang dito siya nagpunta, banda rito. Siyempre, nagpo-produce siya ng may camera yan. Papakita ng mga images yan, ng mga pictures. Nakakita ng liwanag. At may boses na nagsalita. Doon sa space. Alam niyo kung anong nakita niya? Isang korte ng tao na may pakpak. Walang muka. Pero korting tao na may pakpak na ang laki-laki. Sobrang laki daw ng korte na yun. Na ang puti-puti at liwanag na liwanag. At ang sabi ng boses, hindi kayo pinapahintulutang makarating pa rito. Bumalik daw yung satellite eh. Pero one day, mapupuntahan natin yun. Sino gustong sumama sa akin? Medyo ano ba yun? Yung tali, yung mula ron, papaganon. Ano ba yun? Yung nakatali ka rito. Ha? Trip line. Zip line. Yan ang maganda sa EDSA eh. Yung para iwas traffic. One day, kasi alam nyo, sabi ko nga paano kung may pakita akong verse dito na ang pangarap mo dapat ay sky's the limit. Ngayon, mamamalimos ka sa halaga na kakainin mo bukas. Magtatrabaho ka para sa kakainin mo bukas. Magtatrabaho ka para sa kakainin mo bukas. Pero kay Lord, kung mabubuksan lang yung kaban niya sa atin, wala nang reason eh. Ngayon pong tinutukoy ko. Babalik lang ako. Sino pong gusto sumama sa akin mag-zipline sa iba't ibang planeta? Tingnan natin kung anong banda ron. Bakit? Alam niyo ba, ang tao may built-in curiosity. Anong meron dun? Gumagawa sila ng napakalalaking telescope. Wala namang nakikita. At kapag binaba nila, mga nakasampay. Pero pag yung araw, yung buwan, gumagastos po ng billions and billions of dollars ang ginagastos para lang makita yung one day titirahan natin. Ultimo nga ang China, gumawa ng napakalaking radio telescope kasing laki yata ng Manila. Ang laki. Tinitingnan nila, may tao ba dun? Hintayin niyo ako makarating dun. Bakit? Kasi yan ang plano ng Diyos sa atin. At ito po, magsisimula yan, hindi pagpatay ka na ngayon. Kaya ang sabi niya gano'n, sa Kanya na makakagawa ng higit pa na maaari nating isipin o hilingin. Sa Kanya, kanino? Sa Kanya,
na makakagawa pa ng higit pa. Ano ibig sabihin na higit pa? Higit pa. Saan? Sa kaya mo. O hindi lagpas-lagpas sa'yo. Kaya mong ano? Kainin? Hindi. Kaya mong isipin. At hilingin. Hindi mo maisip, sabi ng Lord, higit pa rin ang kaya ko. Sabi niya, kung susunod ka lang, magsisimula yan sa pagtanggap mo kay Jesus. May prophecy nun sabi niya. Yung microchip, sabi niya, yung microchip, yung mga nakalagay lahat dito sa tablet, sa TV, sa satellite, sa kahit ano, lahat na nakalagay dito sa cellphone, sabi niya, ang kalooban ko ay maibigay yan sa mga Kristiyano. Ang kalooban ko ay ang mga Kristiyano makaimbento ng microchip. Sa mga lingkod ko, sa kanila ko gustong ibigay ang kaalaman na yan. Pero masyado silang busy sa sarili nila, wala silang time para sa akin. Ang espiritu ng creativity, yung makakapag-imbento ka, gusto kong ibigay sa mga anak ko. Pero masyado silang busy, sabi ng prophecy. Iyak ako ng iyak nun. Kasi naging earthbound na tayo na parang, kontento na ako dito sa mundo. Ang sabi ni Jesus, love not the world. Kasi one day, sabi niya gano'n, kukunin ko kayo. Para kung nasan ako, doon din kayo. Love not the world. Yung pinaghihirapan mo rito. Maliit lang yan sa matatanggap mo kung uunahin mo lang ako. Sino bang hindi makagustong makawala sa sakit, sa katawang ito na nabubulok, kumbaga nagkakasakit? Sino bang ayaw makawala sa kahirapan? Binigay na ng matagal ng Diyos ang kasagutan. Pero kailangan alisin mo yung yung mind mo dito sa mundo na mayroong pang mas higit. Okay, 900 years. 900 years. Kaya lahat ng inuna ni Lord na sabi niya gano'n, if you will follow me, I will make you rich. Hindi ka na magkukulang. Tapos ano nangyari? O dahil sa minsan kapag kasi napupunta ka sa ibang naliligaw ka, katulad ni Solomon naligaw nakipag-close siya doon sa mga taong hindi naniniwala kay Yahweh. Nakipag-girlfriend siya, nakipag-asawa siya doon sa mga tao na, doon sa mga babae na may ibang Diyos, hindi si Yahweh. Nawala Hanggang sa dumating yung time, nasa Egypt silang lahat ngayon. Pero nagtapos ba ang plano ng Diyos? Hindi. Kasi sabi niya, umalis kayo kaya. Puro hirap ang dinaanan nila. Napanood naman natin 10 Commandments, di ba? Halos lahat tayo nakapanood na nun. Hirap, di ba? Alam niyo, unang-unang promise niya, niyayaya kita. Anong sabi niyang Diyos? Punta tayo dun sa amin, sa akin, dun sa lugar ko. Umaagos ang pulot at gata. Hindi ka maghihirap to. Umaagos na yan. Pulot. Honey, mararamdaman mo ang tamis ng buhay. Dadaan ka sa buhay na to. Sandali ka lang naman dito, pero I promise you, sabi ni Lord, I promise you. Mararamdaman mo ang tamis ng mabuhay. Pwede ka kasing mabuhay, pero puro pait. Tingnan niyo yung mga telenovela. Ay, nakakapikon. Parang kumbaga, pati ako nadadaan ako sa, sana mamatay ka na. Natatangay ka ba rin sa, yung mga akala mo, mabasang sisiw? Yung mga aping-api, niisip kong gano'n, ang layo sa gospel nito Hindi, minsan alam niyo, pag minsan napupumilit akong manood, di ba yung uuwi ka na sa bus, ayokong manood na ganyan, pero maya-maya, lumagpas na ako. Bakit? Natangay ka na Minsan naiisip kong gano'n, alam niyo, sabi kong gano'n, dapat mabuhay na ganitong mga to
Pelikula yun, ha? Bakit? Kasi abang-aba, aping-api, mga basang sisiyo. Pero sabi ni Lord, sama ka sa akin doon. Umaagos ang pulot at gata. Actually, milk and honey yun eh. Alam niyo po, isang idea ng milk. Sa bata yan, di ba? Halagaan kita. Hindi lang pagkain yan. Milk. Ang isang idea po rin, yung isang notion rin, yung isang meaning yan. Bakit gatas? Gagawin kitang baby. Hindi mo sa katabi mo, ikaw pala ang bebe ng Diyos. Ayun eh. Gagawin kitang baby ko. Kada iyak mo, ayan na kagad. Kada naipit ka, nandyan kagad. Sabi niya, honey, nararamdaman mo ang tamis ng mabuhay. Busog ka palagi. Tulad natin ngayon. Marami pang sobra. Maya-maya may lalapit riyan. Pwede bang makibalot? Ay, wala kaming plastic eh. Hindi may dala ko. Tingnan niyo yung klase ng buhay na ina-offer ni Lord sa atin. Sabi niya, kung susunod ka lang. Kung susunod ka lang. Kasi sabi niya, naghahanap ako ng mga tao na who will worship me in spirit and in truth. Abay, sino magbo-volunteer? Noong June 21, no, nag-volunteer ako. Sa kusina namin, lumuhod ako. At wala akong pakialam kung may makakita sa akin. Pero pag may nakita ako, narinig ako na naglakad, didilat ako natin. Nandun ako sa kusina, nakaluhod, nakaganyan. Panginoon, binubuksan kong pintuan ng puso ko, pumasok ka, Panginoon. Nagpaampun ako sa Diyos noong time na yun. Nagpalit ako ng apelido. Anong apelido ko? Dati kasi si Boy na salbahe. Ngayon si Boy na Kristiyano. No, kinuha ko yung pangalan niya, nilagay ko sa apelido ko. Kaya nga, Kristiyano. Si Minmin na Kristiyano. Hindi si Minmin, batong bakal. Hindi ganun. Nakuha niyo mga kapatid? Ngayon, yung apelido kong Kawigan, middle name na lang yun kasi ang last name ko, Kristiyano. Hindi yung kumbaga, si Johnny na magbubuti. Kilala siya, no? Hindi na. Si Johnny Kristiyano. Na dating lasenggo at babaero. Isipin mo, playboy yan, ha? Madami na pabagsak na puso yan. Ilang kayang babae ang umiyak na dito? Isa lang ang sinasabi nila nung di sila nagkatuluyan, Lord, kunin mo na lang. Ay, tingnan niyo po yung promise ni Lord. Nung June 21, kaya nga ang email ko, June next 21 eh. Kasi nung time na yun, nagpampon ako. Sabi ko, Lord, bahala ko na. Ibigay ko sa iyo. Ano nangyari? Yung iba po, iyak na iyak, di ba? Gulgul, gano'n, pasipon, lahat, pati uhog, gano'n, pati yung dito. Sa akin wala eh. Wala. Try ko umiyak eh. Nagaganon ako pero bakit wala? Parang asang ka, Lord. Alam niyo po, pagdating ng linggo, nagda-drums ako noon. Ako yung drummer. Nung matatapos na yung service, biglang may bumagsak sa akin. Naramdaman ko, magmula sa ulo ko, bumaba na ganyan. Wala na, hindi ko na alam kung ano pinapalo ko. Iyak na ako ng iyak. Pero nagbilang ako ng ilang araw. Alam niyo kung bakit? Ba't hindi mo, nung tinanggap mo si Jesus, bakit hindi mo naramdaman kagad, no? Kasi ang gusto ni Lord, tanggapin mo siya by faith. Susunod na lang ang feelings. Tanggapin mo si Lord ngayon, susunod na lang ang pagpapala. Susunod yan. At magkakaroon ng ganitong tanda, ang sino mang sumampalataya sa pangalan ko, ayan na. Basta sumampalataya ka, andyan na. Meron po akong isang kamag-anak na pinagpe-pray. Pinagpe-pray namin magkakapatid kasi hindi namin nakikita. Kasama yan sa prayer.
Alam niyo, no, isang araw nanaginip ako eh. Doon sa panaginip, may gathering daw na maraming mga tao. Nakita ko siya. Sabi kong gano'n, kumusta ka na? Alam niyo, hindi ko alam kung anong gagawin niya sa akin kasi tagal din namin din nagkita. Alam niyo, yumakap eh. Niyakap ko rin. Sa panaginip yan Pinagpe-pray mo. Ngayon, kinausap ko yung magulang niya. Sabi ko na panaginipan ko yung anak niya na nagkita kami, yumakap. Pwede ngayon, siyempre, ang sagot ng mga tao kasi matagal namin din nakikita Sagot nila mabuti naman. Pagkaraan ng mga 3-4 days, tumawag sa amin. Tumawag. So yung panaginip, sinasabi ni Lord sa iyo na naririnig ko prayer mo. Hindi mo pinagpe-pray yung sarili mo, pinagpe-pray mo yung ibang tao. Pero dahilan sa iyo, as for me and my family, we will serve the Lord as long as andun yung pagpe-pray mo sa pamilya mo, kasama sila. Kaya huwag kang susuko. Huwag kang susuko. At ano pa ba? Nung tinanggap mo si Jesus, yun yung time na nagpaampon ka sa Kanya. Kaya alam niyo, sabi ni Lord, mula ngayon ako na mag-aalaga sa iyo. Mula ngayon, ako na mag-aalaga sa iyo. At yung time na alagang-alaga ka ng Panginoon, nung time na yun, doon sa Hardin ng Eden, sinasabi ng Biblia, ibabalik kita ulit doon. At sabi nga niya gano'n sa kwento ng isang prodigal son. Kapag ka nagbalik loob ka na sa Panginoon, lalapit siyang gano'n. Sabi niya, mabuti pa doon sa bahay namin, yung mga katulong namin doon, hindi ganito kinakain, darak. No? Chocolate flavor. Akala mo chocolate flavor yan, akala mo avocado flavor yung kinakain mo, darak yan. Ang baba na ng buhay mo. Akala mo dahil wala kang Diyos na sinusunod, akala mo sarap ng buhay, darak yan. Ka-level mo yung baboy. Hindi mo lang alam, siya na nga nagsabi, doon sa bahay namin, yung mga katulong namin, hindi nakakaranas ng ganito. Tapos ngayon, akala mo, ang ganda na ng buhay mo, darak yan. Sa harapan ng Diyos, nasa koral ka. Pero, sabi niya, babalik ako sa tatay ko. Alam niyo, yung tatay niya, malayo pa lang nakaabang. Ganyan ganyan sa mga patay. Hindi niyo ba alam yun, yung pagkapatay, bawal maghatid? Alam niyo po ba yun? Yung pagka namatayan yung tao, na, halimbawa, papaalam ka na, hanggang dyan ka lang yatid, di ka na hatid hanggang doon. Bakit? Kasi bawal daw. Minsan may mga tali pa nga dito yan, di ba? No. Bawal maghatid. Yung tatay kasi niya, hindi kita pwedeng sundan sa mali mo, anak. Kaya hanggang dito lang ako. Pero every day, yung tatay niya nag-aabang na magbabalik loob yung anak. At nung pagbalik ng anak, alam niyo, nung nakapasok siya sa altar calling na yun Dating sa altar, mukha ng taong grasa. At amoy darak na siya. Kasintabi po, nung andun po ako sa ibang bansa, sa Dubai, lahat ng... Sabi ko, ba't ganito yung mga taga rito sa Dubai? Hindi naman, yung mga Pilipino, mababango yun Bakit? Kasi they take a bath every day. Hindi ba nag-Saudi ka ba? Hindi, nagbarko ka. Pambihira, minsan, yung sa kasalan na pinuntahan ko ron, yung nag-aayos ng upuan, hindi ko alam kung Indiano yun o Pakistani o Pilipino, basta. Pumasok sa CR para maghugas, lahat kami lumabas. Baygon. Hindi namin matiis ang amoy. No? Malayo pa lang yung alibughang anak, dumating na sinalubong na nung tatay, yumakap na. Alam niyo, sabi nung tingnan niyo po, ito kasi yung gospel Sinabi nung anak,
Ama, hindi ako karapat-dapat. Andun yung humility. Hindi ako karapat-dapat na yakapin mo. Iyan po yung tinuturo ko kanina. Kung makukuha lang ng tao talaga yung kababaang loob na susugatin nila ang puso nila sa Panginoon. Alam niyo ang ginawa ng tatay? Kinuha yung robe, yung royal robe, yung kapote na sa anak lang niya. Kasi napapaligiran siya ng mga alipin niya eh. Anong ibig sabihin nun? Mga anghel yan. Kinuha niya yung robe, binalabal, di pa naliligo. Tapos anong ginawa? Kinuha yung singsing. Ang singsing, yan ang authority. Ilagay niya doon sa daliri ng anak niya. Ibinabalik kita sa dati mong posisyon. Lahat yan, utusan mo. Kuha niyo mga kapatid. Nakaluhod yung bata nun eh. Pero di. Wala akong pakialam kung anong amoy mo. Kasi minahal ka ng Diyos, makasalanan ka pa. So, ano pong nangyari dito? Hindi na isa lang ang prodigal son ng Diyos. Doon sa kwentong yun, isa lang yun. Pero hindi lang. Kasi nung na-born again ako, nadagdag ako. At nung na-born again kayo, nadagdag kayo. Kaya huwag kang ugaling katulong. Huwag kang ugaling alipin. Iwanan mo yung mga baboy. Kasi mula ngayon, itatrato ka ng mga anghel na mas mataas ka kaysa sa kanila. Mas masarap ang buhay. Amen po. At nangyari po lahat yan nung time ng Pasko. Ginawa niya na posible sa lahat ng mga prodigal sons na magbalik loob ng time ng Pasko. Yan ang ating Pasko. Pwede na tayong bumalik doon. Amen? Itong mga kapatid, huwag mong inuhusgahan yung niyakap ng Diyos. Tama po ba? Huwag mong uhusgahan yung niyakap ng Panginoon, yung tinanggap ng Panginoon. Ay, okay. So, ito yung kabilang message ng Pasko. No? Ay, ngayon ganito po, sino sa inyo may problema na kaya niyong ayusin? Yung kayo lang, hindi kami tutulong. Yung kaya niyong ayusin. Yung kaya niyong ayusin yung problema niyo. Sino sa inyo may problema na kaya niyong ayusin? Okay, kung kaya niyong ayusin yan, hindi niyo kailangan ng Diyos. Pero kasi alam ng Diyos na hindi niyo kaya. Kaya kailangan niyo siya. At pati yung tulong na yan, kasama yan. Yung nga tayong lahat, sabihin natin, Lord, itong problema ko na ito, irigalo mo nga sa akin. Irigalo mo na lang, Panginoon. Itong hadlang na ito, Panginoon, irigalo mo na lang sa akin. Hindi ko alam, Panginoon, kung paano lutasin, ayusin, kasi kahit na mga Kristiyano tayo, hindi natin alam lahat ng bagay. Maliban kumilos ang Panginoon, apart from you can do nothing. Irigalo mo na lang sa akin, Panginoon, itong solusyon dito. Tamis ng iyong pag-ibig,
tinutugtog mo nga dyan. Yung unang tinutugtog mo kanina. Buong puso. Eh bago natin ano yun yan, kasi mga ngaraling pa no? Yung mga bonus kasi na ibigay na nung unang panahon po, may umakyat sa simbahan namin na isang tao. Iyak siya ng iyak. Napag-pray, iyak ng iyak. Ngayon, kinabukasan, nagbalik na naman siya. Kataas ang kamay. Iyak na iyak. Pero kada punta niya ron sa simbahan, nagtataka kami. Tuwing gabi na yun, may kariton siya. May kariton doon siya, nakapark doon sa baba. Yung kariton ng basurahan. Ngayon, iba-iba yung damit niya, minsan hindi na nagpapalit. No, tapos yung nakalabas ba yung puso? Ano ba tawag doon? Hanging. Sabi namin, ba't 3 gabi na to? Yung pa rin ang damit niya, nakahanging, kitang-kita yung puso. No? Ay, nalaman namin, basurero. Basurero. At nagpunta kami doon sa may parting Moraita. Nakita namin siya ron. Tama nga, sa kanya nga yung karito ng basurero siya. Alam niyo, meron isang ano doon. Tinitingnan namin siya. Nangangalkal ng basura. Nung sabi namin, brother, tumingin siya. Ay, sandali lang. Sabi niya, sandali lang. Maya-maya, kinuha na niya yung mga nilagay niya sa plastic, nilagay niya rin sa kariton niya. Sabi niya, itong pangarap ko nagpe-pray nga ako na magkaroon ako ng kariton yan, tinugon ni Lord, sabi niya. Pero, alam niyo, kinukuha niya yung plastic, sabi niya, kumain na ba kayo? Sabi namin, tapos na. Okay lang, kain ako, sabi niya. Doon sa mga plastic na kinuha niya ron, may isang tinapay doon na yung hindi freshly gawa. Ginanong-ganon niya. Sabi niya, pwede pa to. Hindi ko po matandaan kung inalok niya kami. Hindi ko matandaan. Pero alam niyo, sabi niya gano'n, kinain niya gano'n. Hindi pa kasi ako naghahaponan Maya-maya, umakyat na sa Nung patapos namin, umakyat siya ron sa simbahan namin. Sabi niya, sino gusto magpa-pedicure? First batch ng worker ata yung mga yun. No? Alam niyo po, tuwing gabi pupunta kami doon. May pagkain siya na tinapay doon. Kakain niya gano'n. Excuse me po, wala siyang ngipin di siyempre, pag mumuya siya, yung talagang, alam niyo yung gano'n. Yung hindi, walang ngipin na pumipigil, kaya talagang gano'n. Yung talagang laki ng... naiintindihan niya na yun. Ini-imagine niyo kasi. Tapos mamaya, kakain siyang gano'n. Hindi ko matandaan kung nag-aalok siya o nahiya siya. Pero alam niyo po na nakasanayan namin na pagpupunta kami ron. Alam niyo ba yung tinatawag na sa 7-Eleven, yung sloopery? Pero tawag kasi namin doon, sloopery Inaabutan mo ng gano'n. Alam niyo mga kapatid, nung di pa tayo buhay, naging gano'n itsura natin. Kala natin ganda na ng buhay natin, pero hindi mo pala natitikman yung buhay na para sa isang anak. Sa bahay nga, malaglag lang yung fried chicken. Huwag mo na kainin yan. Sayang naman to, wala pang 1 oras. Di ba mga ganyan tayo? Mga kapatid, natanggap na natin yung pagpapala at matatanggap pa natin. Sumunod ka lang. Sumunod ka lang. Kapag dininig niyo ang tinig ni Yahweh at sinunod ang kanyang mga kautusan, ibabantog niya kayo sa gitna ng mga bansa. Magaganap sa inyo ang mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang kanyang mga utos. Kayo'y pagpapalain niya sa loob at labas ng inyong bayan. Pagpapalain niya ang inyong mga anak, lupain, pati ang mga hayop, lahat ng teritoryo mo. Pararamihin niya ang inyong mga baka at iba pang mga hayop, lahat ng mga possessions mo, no? Yung business mo, palalakihin niya yan. Lagi kayong magiging sagana sa pagkain at di mawawala ng laman.
ang inyong masahan ng harina. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin, ng mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo. See, marami mga bitter eh. Pero sabi niya ganoon, ay ipalulubig sa inyo ni Yahweh, lalaban sila sa inyo, ngunit magkakanya-kanyang takas. Pagpapalain niya ang inyong mga bangan at lahat ng inyong gagawin. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo gagawin niyang isang bansang matatag at nakatalaga sa Kanya kung susundin ninyo siya at tatalima sa Kanyang mga tuntunin. Sa gayon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y Kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay pagdating ninyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong mga anak at mga hayop at pasasaganahin ang ani ng inyong bukirin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin dahil dito hindi na kayo mangungutang bagkus kayo pa magpapahiram. Gagawin niya kayong pangunahin ng mga bansa, hindi tagasunod. Uunlad kayo at di mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kautosang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Huwag niyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh o sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Puro pagpapala. Ang kapalit ay ang pagsunod. Ang pagsunod. Ay sige po. Yoko po tayong lahat.